Mga kaistorya, maayong magandang araw. Isang issue na naman ang pag-uusapan natin tungkol sa budget deficit ng gobyerno ng Pilipinas. Mga kaistorya, maayong magandang araw. Isang issue na naman ang pag-uusapan natin tungkol sa budget deficit ng gobyerno ng Pilipinas. Babasahin ko na lang mga kaistorya para hindi ako magkamali mula po sa website ng PNA, Philippine News Agency. Although pang-press release talaga ang headline pero anyway, basahin natin. Let's talk about budget deficit. Sabi dito sa headline ng website ng Philippine News Agency, budget deficit narrows in August. Basahin ko in toto mga kaistorya para hindi tayo magkakamali. The national government budget deficit went down by 59.24% to 54.2 billion in August this year from 133 billion in the same month a year ago. Ang pinag-uusapan dito mga kaistorya, ang August lang, Ang August lang, hindi ito ang whole year or ang kabuuang budget deficit ng Pilipinas. Data released by the Bureau of the Treasury show that the lower deficit during the month was due to the 24.40% growth in government revenues alongside a 0.68% contraction in government expenditures. So, kumita ang ating gobyerno. Tapos, contraction, ito yung saving, ito yung pagtitipid ng gastos. The government incurs a budget deficit when spending exceeds its revenues. So, ang budget deficit mga kaistorya will occur kung mas malaki ang expenses kaysa kita. Makita ng gobyerno yung ating mga gross national product, yung mga, sa pagkakaalam ko lang yung mga produkto natin, ini-export natin, yung mga taxes, investments, so yun ang income natin, di ba? For January to August this year, the budget deficit declined by 4.86% to 697 billion from 732.7 billion in the same period last year. Okay. Babasahin ko na para hindi tayo magkakamali mga kaistorya. The Bureau of Treasury said total revenue collections went up 24.40% to 386 billion pesos in August, driven by strong non-tax collections. Year-to-date tax collectors also went up by 15.91% to 3.0 trillion. The amount also accounted for about 70.10% of the 4.3 trillion full-year program for 2024. Of the total revenue collection, tax collection accounted for about 85.47% or 2.6 trillion. So, nag-increase yung tax collection natin. Maganda yan. The amount was up by 10.83% from a year ago. Meanwhile, the remaining 14.53% or 434.9 billion were from non-tax sources, yung mga mga export, di ba? Yung mga yun nga sa
gross domestic product yun eh, mga produkto natin na at iba pang mga non-tax income ng ating gobyerno. Okay, dito tayo sa expenses. The national government's expenditures meanwhile reached 440.5 billion, slightly down by 68% from 443.6 billion. This can be partly attributed to the lower total subsidy releases to government corporations and the sizable outstanding checks recorded in various departments such as the DPWH, DSWD, and DOH. For January to August this year, the national government expenditure amounted to 3.6 trillion, higher by 11.32% from last year's 3.3 trillion. Para hindi tayo magiging bias, mga kaistorya, doon tayo mag-base sa report ng PNA at doon din magre-revolve yung comment natin. Deficit pa rin tayo. Deficit pa rin. If bumaba yung deficit natin, that's good. Pababain pa natin. Pataasin pa natin yung tax collection and yung contraction or yung pagtitipid sa mga gastos ng gobyerno. Alam nyo, mga kaistorya, isa sa mga nakikita ko na pababain natin na expenses, yung mga seminars and workshops ng gobyerno natin, yung mga lakbay-aral na yan, na kung titignan mo talaga, ang iba dyan, pasyal-pasyal lang eh. Na yung mga seminars, workshops na kailangan pang gumastos ng kilaki-laki. Pupunta ka pa sa isang lugar, mag-hotel, pagkain pa, training materials. Baka naman pwedeng, I'm not saying na hindi tayo magse-seminar kasi mahalaga yon. Capability program yun eh. Capability building program yun eh. Para mas lalong gumanda ang serbisyo ng gobyerno eh. Pero kung ang pagtitipid ang pag-uusapan, mas makatipid tayo kung ang gagawing seminar, una, gagawin na lang siguro kung halimbawa, kung kaya naman na i-localize na lang yung seminar. Imbis na ang lahat ng mga dadalo ng seminar sa Luzon, Visayas at Mindanao ay pupunta sa isang lugar, gagastos ang gobyerno ng hotel, pagkain at training materials, gagawin na lang localize. Yung speaker ang pupunta sa regional office para yung gastos speaker na lang, at doon yung seminar doon gagawin sa regional office. Meron namang yung mga regional offices ng ating mga government agencies, meron naman yung mga training room eh. Hindi makakatipid na tayo sa hotel, tapos simpleng pagkain lang, yung pagkain simple. Yung doon din tayo gumagastos ng malaki sa mga training materials eh. Gawin na lang nating virtual yung training. Hindi na natin kailangan pang mag-produce ng hard copies kasi digital technology naman tayo. Pwede namang yung mga training materials ay i-save na lang natin sa laptop or i-save na lang natin sa USB, tapos doon na lang sa computer titignan kaysa mag-print pa tayo. Ang mangyayari niyan pagdating ng panahon, itatapon lang din naman natin yung mga training materials. Hindi pa maganda sa environment, dagdag basura lang, tapos gastos. Isa yun, makatipid tayo.
Yun ang kwan. Kasi, titingnan mo sa buong taon, yung gobyerno, seminar ng seminar, ilang bilyon yan, mga kaistorya. 'Di ba? Ilang bilyon yan. Hindi pa kasama yung per diem, hotel expenses. Dami. Oo, pwede namang gawin yan sa opisina na lang. Tapos, kung halimbawa talaga, national scope, pwede naman Google Meet. Pwede naman Zoom. Pwede naman, di ba? Marami naman. High-tech na tayo ngayon eh. Applicable lang yung face-to-face. Pupunta kayo dun sa malayo. Convene kayo doon. Noong araw, mga dekada 80, wala pang internet. Kasi ang pinag-uusapan natin ngayon kung papaano mas bababa pa ang budget deficit ng gobyerno. Budget deficit kasi mas malaki yung expenses kaysa income. Ito pa. 85% man yung tax collection. Sige, improve pa natin. At itong ating non-tax revenue, yung ating income, yung ating gross domestic product natin ba, mas lalo nating paigtingin, mas lalo nating i-improve ang ating mga produkto at serbisyo. Alam nyo mga kaistorya, nagpapataas ng revenue yan sa Pilipinas. Pinapatay kasi ang revenue natin sa importation. Totoo yun. Kasi kung mas mataas ang importation rate natin kaysa exportation, sa akin kasi yung importation expenses yan eh. Kasi yung importation, bibili tayo, 'di ba? Importation yan eh, bibili tayo. At anong gagamitin natin sa pagbili? Pera. In a form of dollar. Weak ang peso natin ngayon, napakataas ng dollar. Laki gastos natin because of the importation. Pero kung paiigtingin natin ng exportation, mga kaistorya, di ba? Improve natin yung mga produkto natin, mga agricultural products natin. Improve natin yung mga gulay natin, yung hog industry natin, yung poultry, yung fishery, yung rice industry natin, i-improve natin, paramihin natin. Tapos i-export natin. Exportation. If importation means expenses, exportation means income. O di, isa yun sa makakatulong para bumaba yung budget deficit natin. Para bumaba yung expenses natin over income. Paigtingin natin, isa pa, tourism. Napakaganda ng Pilipinas eh. Paborito ito ng mga turista eh. Pero nakikita ko mga kaistorya, yung pag-develop natin sa tourism, papetiks-petiks lang eh. Hindi talaga full blast ba? Kahit yung agriculture natin, petiks-petiks lang eh. Yun pa naman sana mag-aangat ng bansa natin, yung agriculture at tourism. Kasi yun ang strength natin. At yun ang magbibigay ng malaking income din sa atin. Diba? Kasi pag maganda yung tourism economy natin or industry natin, dadami yung turista. And that means income. And that means, kapag kasi sinasabing turista, that means dollar. Dadami dollar natin. Diba? Mga istorya. Ito pa, dapat ma-empower natin, ma-motivate natin ang ating mga OFWs. Kasi sabi nga nila, modern day heroes yan eh. Kasi dollar earner yan eh. Nagbibigay ng pera sa Pilipinas yung mga yan eh.
Gawa tayo ng mga magagandang programa for OFWs para ma-encourage sila na mag-remit ng kanilang kita dito sa Pilipinas. That's income din. Tapos improve natin ng security and peace. Kaya sana, alam nyo mga istorya, itong awayan sa politika, isa din ito eh. Kasi medyo naudlot yung usapan natin kung paano mag-improve yung kita ng Pilipinas para slowly bababa yung budget deficit natin. At pwede kaya yun? Parang milagro, no? Pero baka darating ang panahon, wala na tayong budget deficit. Yan lang naman nakikita ko, pataasin natin ang ating income. Ito yung continuation ng discussion natin. Kapag ka magulo ang bansa, apektado economy. 'Di ba? May bangayan sa politika, hindi nagkakaintindihan yung mga leaders natin. Tapos meron pang mga insurgency issues. Bakit apektado ang ekonomiya natin? Kung ikaw ba naman, negosyante, mag-i-invest ka ba sa isang bansa na magulo? Maglalagay ka ba ng mga business mo doon na walang kasiguraduhan ang stability ng isang bansa? One good factor kasi na that will magnetize investors, lalo na foreign investors, makita nila payapa ang bansa, payapa, maayos, walang threats. Yun ang isang factor eh. Kaya yun din ang pagbubutihin natin ngayon, pagsikapan natin na we are politically stable, mawala na yung awayan, bangayan, walang threats, para so that investors will flock in our country. Marami ang pupunta. Investment means investors mean jobs, right? Jobs means income. Income means tax, and tax is government's income. Ano masasabi nyo mga kaistorya sa pinag-uusapan natin? Please write your comments below. And maraming salamat po dahil paunti-unti may mga nagsasubscribe. Itong mga subscriber ko kasi hindi ko kilala eh. Wala akong kinausap na kaibigan o kamag-anak na mag-subscribe. Wala eh. Post lang ako ng post ng video. So, every time mag-i-improve yung subscriber ko, masaya ako. Kasi ibig sabihin, yung nagsasubscribe, naniniwala sa mga sinasabi ko sa aking content. Thank you very much. Please don't forget to follow my FB page, Mag-Istoryata Info Vlogs, and also my TikTok account, same title, and my YouTube channel. Please subscribe. Mag-Istoryata Info Vlogs. Thank you so much and see you for more contents.